yang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa. Kailan pa naging sekretary si Bato de la Rosa? Ha? Fake news ka talaga. Tanginan yan. Walang sekretaring walang buhok. Kahit kailan di naging sekretary si Bato. Si Bato, PNP chief. Tapos naging senador na. Ano sekretary Bato de la Rosa? Kita mo, nagsasalita ka pa lang, pangtanga na eh. Nantokwa ka talaga, Claire Castro. DJ Glenn on ayan na. Marcos Bangag. Ayan, magandang araw na naman sa inyo. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ayan mga bossing. At another day, another uratan session at your service with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, kaluluwa, atay at balumbalunan ng lahat ng mga kupal animal buwisit pabigat walang silbi sa bayan. Mga switik, salot, putok sa buho, hindot na mga halal ng bayan. Mga palamunin, sintu-sinto, baliw, abnoy at sabog sa kapangyarihan. Mga batak, bangag, adik at mga pusher na mga nakabarong at naka-Amerikana. Siyempre, lalong-lalo na yung mga kaibigan nating mga kawatan, mga kurakot, magnanakaw, sindikato, mang-uumit, membro ng mga malulupit na kuratong sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa gobyerno, ang mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas. Ayun na nga mga bossing, kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Oy, maraming salamat sa mga masugid at napakasisipag na mag-comment, mag-like at mag-share sa ating vlog. Salamat din po sa mga tumatangkilik, nag-subscribe, matagal na nakasubscribe, magsusubscribe pa lang. Maraming salamat sa inyo. Importante yan para may silbi sa bayan. Oo, para naman habang tayo ay ninanakawan ng mga kumag na mga halal ng bayan, kahit naman papaano makabawi-bawi tayo sa mga yan. Dito man lang sa ating channel, mamura natin ang mga hinayupak na yan. At ayan na nga mga bossing. Nako, mainit na mainit pa rin ang mga issue ng bayang Pilipinas. Nako po, ang ingay ng social media ngayon. Oo, ipapaano ko lang sa inyo ito ha. Iparirinig ko lang ulit sa inyo ito. Baka lang maalala nyo. Ayan. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to. Ayan yan yung isa. Ito pa yung isa. Ayan ito, ayan natin dito. Dali natin dito. Hindi may ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys dito, hindi pinag-uusapan dito
kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka, hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Ay. O ayan, narinig nyo naman. O kaya ako yan ipilay mga bossing. Dahil hindi ba, noon pa naman sinasabi na natin sa inyo na napakarami na mga napakarami na mga mga hindi naman mga political commentator. Oo, napakarami naman mga hindi naman mga political commentator, pero biglang mga naging political commentator. Oh, yung iba. Yung iba, mga nagko-content tungkol sa boxing. Oh, ang target si Inday Sara at si Banat Bay. Oh. Dati, yung katulad dyan, si Rendon. Oh, na bobo sa buhay. Oh, bobo sa buhay. Pero biglang nagsasalita tungkol kay Inday Sara. Ay, hindi. Oh, meron pa yung mga rapper na mga tanga. Oh, yung mga rapper na mga mukhang mga magbubute. Oh, ayan, ganun din. Bumabanat na rin kay Inday Sara. Binabanatan Davao. Oh, sino pa? Oh, yung mga artista. Oh, biglang bumabanat na rin sa mga kay Inday Sara. Oh, meron din yung mga scammer, ayan, katulad yung Albert Gaza ba yun? O, yun din, tinan mo, tumabanat na rin sa mga Duterte. So, ang dami na mga hindi naman taga-industriya ng politika, pero nakikialam na sa politika. At meron ngang isa pa yung Romnick Sarmienta. Yung Romnick Sarmienta, siguro wala na makain ng putang ina. Kaya nakikialam na rin sa politika. Di natin alam kung magkanong offer dyan. Pero di umano, tahimik lang yung Boss Toyo eh. Pero di umano, marami tayong mga nakakausap, mga kaibigan natin, mga rapper na matitino. Oo, sinasabi nga na yan daw ang nagre-recruit ng mga vlogger. Naghanap daw yan ng mga vlogger na maraming mga subscriber. Oo, tapos, ayun na nga. Di umano, mag-aalok. Oh, kita nyo naman, nasa administrasyon yan. Sinong kinumpanya niyan? Hindi ba, sa tuwing merong mga piging ang pamahalaan, nakikita nyo, nandiyan yung tulonggis na yan. Oh, hindi ba, sabi ko nga sa inyo yan ang biglang yumaman, nagtitinda lang ng G-Shock nun niya. Biglang naging bilyonaryo na. Oo, biglang yumaman. Dapat nga yan ang mga chinecheck ng binibigyan ng LOA ng BIR, dahil yan yung mga nakakagulat. Biglang boom, biglang yayamanin ang lalaki ng mga bahay. Sa flood control project na pera ng taong bayan ang mga ginagamit para dyan sa mga ghost projects na yan. Oo, meron din silang pinagkakagastosan. Ayan nga yung pagbabayad sa mga vlogger na nababanat doon sa mga malalakas na kandidato sa 2020. Okay, yan na, mga video na pinakita ko kanina, o sila na nagsasabi, hindi naman tayo. O hindi ba? O kasi nga naman, kailangan talaga nila ng mas marami gawa ng yung mga DDS vloggers kasi, mga bossing. Ano kasi yan? Yung mga DDS vloggers kasi, organic yan. Oo, kahit na hindi pa nakikita si Inday, hindi pa nakakasalamuha si Inday, kahit na hindi naman pinapatawag ni Inday, wala naman personal na relationship sa mga Duterte, pero dahil sa ganda ng mga ginawa ng mga Duterte sa bayang Pilipinas, mga bossing,
ay nagkukusa yung mga tao na nagko-content patungkol sa mga Duterte at hindi napapagod kahit paulit-ulit na ipakita, ipaalam, kung mag-create ng mga video, kumuha ng mga lumang video, i-short video nila, i-reels, i-stories tungkol sa mga Duterte. Wala mo mga pera yung mga Duterte na yan. Oo, wala namang binabayad yung mga Duterte na yan. Pero dahil sa husay, tapang, galing, at pagmamahal sa bayang Pilipinas, kusa silang minamahal ng mga Pilipino. O ngayon, etong mga buang, etong mga yawa, mga giatay na mga politiko ngayon na ang hina-hina, lahat na ng pera ng gobyerno nilunok ng mga hinayupak, tapos gumawa ng mga programa para pabanguhin ng mga sarili nila, sinusuka pa rin sila ng mamamayan. O ngayon, ang ginagawa, humahanap ng mga tao, kasi nga ang buhay ngayon, ang social media ngayon, yan po ang new media. O yan po ang mas tinatangkilik ng mga Pilipino ngayon. Sawan-sawa na sila sa mukha ni Noli Di Castro, nila Corina Sanchez, nila Karen Davila, urat na sila sa mga pagmumukha ng mga yan. Oo, ngayon naghahanap yung mga tao ng mas mapagkakatiwalaan. So, people turn to social media kasi nga sa social media may boses sila. Tinatap nila itong mga vloggers na ito at pinagko-content nila patungkol sa politika or pinababanat nila kay BP Sara kasi pag nakita mo yung mga nila, argumento nila, hilaw talaga. Hilaw talaga, meron lang silang script pero pag tinanong mo na sila, wala na silang alam. Kasi nga bopols yung mga vlogger ni Bongbong O yung mga currently na mga nila, inuupahan nila ng mga vlogger, mga tanga Puros mga attack dog lang, ginaatake yung vlogger. Pero hindi naman nila kayang ipagtanggol si Bongbong. Oo. O kaya yun ang problema. Kaya itong isang vlogger, isang bold star na ito, nakikialam na din. At mukhang nai-insecure siya kay Kito Duterte. O ba naman? Ganun ba naman ang mukha mo Oo, saan ka makakita na kapag pinapanood mo yan sa mga content niyang bold, di mo alam kung sino yung lalaki, kung siya ba o yung chumuchokchak sa kanya. Lahat wala Lahat panabla. Tablado yung kutis. Tablado yung muka. Wala ring hinaharap. Kahit nakatalikod, sabi ko nga sa'yo, mukhang nagdi-deliver ng gasol. Oo, hindi ko alam bakit ngayon nagmamalaki. Oo, sumali sa politika. O kamakailan lang nagtanggal daw yun ng comment section, tapos yung comment niya kay Kitty tinanggal na din niya. Oo, kasi nandoon sila sa nagpapanggap silang nagtatanong lang. Tarantado rin Sa dami ng tatanungin mo, Duterte pa. Kaya nga may post nga tayo tungkol dyan Sabi ko si Kitty, self-made yan. Araw-araw nag-i-eskinol ng kilikili yan para kumita. Nagpapakita niya kung paano mag-makeup, nagbibenta ng makeup, bibenta ng kung ano-ano, hindi katulad mo. Na yung kaluluwa mo yung binenta mo. Oo, dahil wala naman sigurong seryoso sa'yo. Sabi ko nga, pag nakita nyo itsura, kahit 20, di nyo babayaran yan Oo, kaya ayan, nagpa-chokchak na lang ng libre, pinagkakitaan pa. Ganyan ang mga anti-Duterte ngayon. Yung mga anti-Duterte ngayon, mga walang kaluluwa. Kumukuha rin sila ng mga kapwa nila walang kaluluwa. Kasi mga magnanakaw, yung mga nagbabayad sa mga vloggers na yan yung mga walang kaluluwa ng mga politiko, kumukuha rin sila ng mga walang kaluluwa ng mga social media personalities para ipagbenta yung kaluluwa nila sa kapirasong pilak. Mga hudas yan. Tapos magsisisi bandang huli. Kapag kinagat ng mga organic na mga Duterte supporter, magpapa-victim yan, magdidemanda. Pero pag sila, pwede sila magsalita, pero pagka sila na yung pinagsasalitaan, magsasampa ng demanda yung mga kupal na yan. So nandito na po tayo sa era na yan.
So parami mga bossing yung mga bashers ng mga Duterte. Pero okay lang. Okay lang. Basta ang importante, yung mga basta ang importante yung mga basher. Importante yung mga basher na yan nakakatikim sa atin. Importante sa lahat, nakakatikim sa ating mga yan. Magsimula na tayo mga bali-balita. Napakaganda ng araw na ito dahil nagkaroon etong si Madam Claire. Nagkaroon siya ng press con ngayon. Tagal na niya, tagal mo walang press con, pero ayan nga, nagkaroon po ng press con mga bossing si Madam Claire. At eto nga po yung kanyang nireaksyonan sa kanyang mga tanong ng media. Kita nyo naman, nakatingin na naman siya sa langit. Laging ganyan yan si Claire Kapag tinatanong mo, lagi tumitingin sa kawalan. Hinahanap niya kung nasan yung utak niya Kaya nakatingin yan sa kawalan kasi walang laman ang utak So ngayon, kasi merong statement si VP Sara, di ba? Sabi ni VP Sara, wala yan. Maniwala kayo dyan. Sa style ni BBM na yan na yung investigasyon ulul. Tanga ka ba? Mag-iimbestiga ka. Alam mo naman yan. Sinabi ko na yan sa'yo nun Di ba? Sinabi niya na yan noon sa kanya na yung mga proyekto ng DepEd kinakatkong at may nakikihati na mga kongresista. Ano nangyari? Hindi siya pinakinggan. Tapos nagyabang pa sa kanyang speech na 5,500 flood control projects na daw na kompleto niya. Tapos finak-check siya ng langit. Bumaha, gigil na gigil pa siya. Sabi niya may flood control naman daw, nabanggalang daw ng barko. Tapos nung sumunod, may flood control na overwhelm lang. Hindi siya hinihintuan ng pagkakataon, tadhana at ng langit. Sa tuwi na lang may kabulastugan silang gagawin. Binabaha ang Metro Manila pati ang buong Pilipinas. So ngayon nagfa-fact check mismo yung langit sa kainkompetensan. Dahil incompetent si Bongbong, ayan, at mahilig magyabang, mangako nang hindi naman niya alam. Kaya ayan, binabaha tayo ng binabaha. At dahil dyan, nag-imbestiga siya kunyari. Pero yung mga insertions ng 2025 GAA, hindi naman niya vinito. Di ba? Hindi niya vinito. Ang daming projects na 2025 flood control projects, hindi niya mahanap. Pero pinirmahan niya yung budget. Kaya ngayon, meron silang isa pang pautot na napansin daw nila ang daming insertions na naman. Kaya ibinalik nila sa yung NEP, binalik nila sa sa DBM. Di ba? Diyan mo malalaman na ito si Bongbong hindi talaga nirerespeto ng mga congressman at yung mga congressman talaga mga satanas. Bakit? Takin mo, pinag-uusapan natin ngayon corruption tas ang dami na naman nilang insertions. Wala talagang walang hinto mga yan. Kasi nga nasanay sila Nasanay sila na insert lang ng insert tapos pirma lang ng pirma yung isa. Hindi lang siya makapirma ngayon kasi nga magnified sa kanila. Inaantay talaga ngayon lalong-lalo na ng Senado. Inaantay ngayon kung ano yung mga insertions nila. Kaya kunyari, nabisto nila na may insertions. Pero sa totoo lang, nasanay talaga sila na meron talagang insertions. Nasanay sila na nakakalusot yung mga kabulastugan nila. So eto, si Inday Sara, minamaliit niya yung investigasyon ko, Kasi tingnan mo naman, paano ka mag-iimbestiga kung mismong DPWH secretary na yung nagsisinungaling sa'yo, yung DPWH, meron pa pala silang investigative body, internal audit, meron pa pala silang ganun. Pero ang dami-dami nilang pagnanakaw na nagaganap, na nagagawa. So kaya sabi ni Inday Sara,
Ang tagal na rin eh. Tagal na nung last year yung unang yung unang fact check sa kanya. Meron na naman ngayon. Nag-ikot-ikot na siya. Tapos ang naisip lang niya bumuo ng grupo para mag-imbestiga. Dati nang merong Presidential Anti-Crime Commission, binuwag niya. Hindi ba ito yung mga hindi maipaliwanag ni Claire Castro? Nakafocus siya doon sa sinabi ni VP Sara. Tingnan mo ang daming sinabi ni VP Sara doon sa interview na yon. Ang pinick up niya yung isang bagay lang. Ano yon? Yung sinabi ni VP Sara na kung talagang gusto mo, isang araw tapos yan. Di ba tama? Kung gusto mo talaga na mayroong mapatunayan na may magnanakaw, isang araw lang may maibibigay ka na mga pangalan. Bakit? Bilyon-bilyon ang confidential funds mo. Tapos hindi ka makapaglabas ng intel kung sino yung mga kawatan na mga kontraktor. So saan mo ginagamit yung confidential funds mo? So eto, pakinggan natin yung sinasabi na naman dito ni Auntie Claire. Ni Auntie Claire na mas inaatupag yung pagdadamit ng maayos kesa ayusin yung utak niya. Ito na. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Oy, spell preposterous. Ha? Ang tagal mong inisip niya na. Well, actually, hindi naman sinabi ni Inday Sara na matatapos in one day yung investigasyon. Hindi, yung lumabas sa bibig niya. Ano man tawag dyan? Idiom ba tawag doon? O ano? Basta, hindi yan literal. Oo, hindi yan literal. Ang ibig sabihin nung kanyang sinabi, kung talagang gusto ni Bongbong Marcos na mawala ang korupsyon, matapos yan, ay dapat mas mabilis sa alas 4. Nakapaglabas na siya ng mga pangalan, nakapaglabas na siya ng mga figures. Ang dami niya ng mga nilabas na flood control, yung listahan, yung 15. Naglabas siya ng 15. Tapos sa 15 na yon, lumabas nga yung mga pangalan ng mga kontraktor. Pero dun sa 15 na inilabas niya, ilan doon, sino sa mga yon yung may mga ghost projects? Di ba? Nilabas niya ba yon? Hindi naman. Meron na ba siyang pinangalanan na mga involved na mga district engineer? May mga pinangalanan ba siyang involved na mga na mga local government unit na mga politiko? May congressman ba siyang pinangalanan? Wala naman. Yun yung sinasabi ni Inday na ilang buwan na rin ang nakaraan. Simula nung malaman mo na may maraming pagnanakaw pagdating sa flood control project. Pero hanggang ngayon, nandoon ka pa rin sa pagbubuo pa lang ng boy band mo. Yun yung sinasabi, hindi siya literal na isang oras. Isang oras, hindi yan literal na isang araw kasi preposterous talaga yun. Pero dahil bobo ka, you took it literally na hindi naman dapat. Ang sinasabi doon, dapat meron ng aksyon sa tinagal-tagal na panahon. Putya yan, baka nga nakalimutan na ni Bongbong kung saan siya nagpuntang mga lugar nung nag-ikot siya. Naghahanap siya ng mga flood control projects na wala siyang nakita. Baka hindi niya na matandaan yan sa tagal na so mabagal kasi talaga ma'am. Wala na nga kayong infra projects. Ninanakawan pa tayo. Tapos hanggang ngayon wala pang resulta yung investigasyon. Actually, hindi pa nga kayo nagsisimula ng investigasyon Di ba? Ilang linggo, buwan na nakakalipas, nagsimula ng investigasyon. Hindi. You're still in the process of what? Building, creating a commission na in the first place, hindi nyo naman na dapat ginagawa dahil nga meron na dating commission na binuwag nyo. Anak ng tinapay. Diretso. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Wala talaga, hindi talaga. Alam namin yon. Kasi kung ginagawa niya yung alatokhang na investigasyon, yung pupuntahan niya yung mga construction firm,
Kasi ganun ang tokhang eh, di ba? Bobo pala to eh. Ang ganda-ganda nung tokhang eh. Ang tokhang ganito yan. Pupunta ako sa isang bahay, kakatok ako, kaya nga tokhang eh. Kaya nga sa Davao, meron pa nga hinaharana pa nila eh. Yung yung pinaghihinalaan na may drugs. Ang ganda pa nga ng lyrics nila eh. Kung adik ka, magbago ka na. Kasi kung hindi, mamamatay ka, ganon. Hindi ganon. Ako lang gumawa nun. Lyrics ko yun. Pero hinaharanan nila yun para magbagong buhay. Magbagong buhay ka na. Punyeta ka. Ganon. Tapos kakatokin nila yan. Tapos paglabas, nandiyan ba si Boss Dada? Ako yun. Ikaw yun. Kasi lumabas ka sa listahan eh. Anong listahan yan? Na ano ka daw? Nagdadroga ka? Ha? Hindi ako nagdodroga. Huwag ka nang mag-deny. Nandito ka. Wala namang mangyayari sa'yo. Ang gagawin mo lang, magbabago ka. Kung hindi ka nagda-drugs, di all good. Pero kung nagdodroga ka, magbago ka na. Kasi, kapag ka hindi ka nagbago, yung susunod na kakatok sa'yo, si kamatayan na. Ganon. So, ang gagawin mo, magbabago. Pumunta ka sa barangay, tapos merong programa ang barangay para sa inyo, para huminto na kayo sa pagdodroga. Punta kayo sa barangay, ha? Hindi nga ako adik, ay basta sinabihan na kita, pumunta ka sa barangay. Kahit ano pang deny mo, may nagsumbong na adik ka daw. Kung hindi ka adik, di good. Pero kung adik ka, basta pumunta ka ng barangay, merong programa, pupunta ka ngayon ng barangay. Kasi nalista ako sa mga adik. Di naman ako adik, kaklaruhin ko lang. Di sasabihin ng barangay, sige, klaro to. Pero kung alam ng barangay na addictus ka talaga, sasabihin ng barangay, sige, ganito na lang. Maglagay ka ng pangalan ng mga kilala mo rin na mga adik. Huwag ka na huwag ka na magkaila. Maglagay ka rin ng pangalan na kilala mo ng adik para aabisuhan din natin. Sasabihin din natin na maghinto na sila. Ganun ang nangyayari noon. Ako, adik, magbibigay ako ng 5 pangalan. Yung 5 pangalan na yun, magbibigay din ng 5 pangalan bawat isa. Kaya ang ganda ng listahan nila noon. Kinakatok nila, magbago ka na, ha? Huwag ka na magdodroga. Ganun ang maganda eh. Kung ganyan ang ginawa ni Bongbong, kumatok siya sa Kaladiskaya. Diskaya. Ayun, ang dami-dami yung sasakyan, ha? Baka mga magnanakaw kayo, ha? Itigil nyo na yan. Hindi ba kakatok na naman ako kay Saldico? Saldico, ang dami mo rin nakuha mga project, ha? Baka puros ghost project yan, ha? Humanda kayo. Alam mo yun, kung gano'n, kung tokhang ang ginawa ni Bongbong, hindi tokhang ang ginawa ni Bongbong, ano yun eh? Moonlighting. Namamasyal-masyal. So hindi talaga tokhang. Nirerespeto ng Pangulo ang due process? Ha? Nire-respeto ng Pangulo due process. Putang ina nyo. Tinan mo yung mukha niya, due process. Nakaganon pa. Wala kayong due process, ma'am. Si Pangulong Duterte nga nasa ICC nang walang due process eh. Sinire-respeto yung due process. Wala kayong due process. Si Pastor Apollo Kibuloy nga walang due process eh. Di ba? Puro paglabag yung ginawa ron. Nagsinungaling pa nga yung amo mo eh. Sinabi pa nung amo mo walang baril doon. Ngayon itong mga satanas, paano kayo nakakapagsinungaling ng harap-harapan nang hindi kayo kumukurap? Ang tindi ng mga to. Nag-a-adhere daw sa due process si Bongbong. Kaya lang pa nag-adhere sa due process yun. Hindi nga yata alam yung spellingin ng due process eh. Saan ka makakita ng due process si Pangulong Duterte, ibinigay mo sa ICC, ginamit mo pera ng taong bayan para ipamigay mo si Pangulong Duterte sa ICC nang hindi ka dumadaan sa tamang proseso. Una, walang extradition. Pangalawa, wala siyang kaso sa Pilipinas. Pangatlo, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na lahat ng legal remedies niya, ma-avail niya. Hindi siya humarap sa korte para alamin kung siya ba ay karapat-dapat na ipadala ron. Yun yung due process na hindi ninyo ginawa eh. Tapos sasabihin mo, sumusunod yung amo mo sa due process. Putang ina nyo, napakasinungaling nyo talaga.
Para kayong nangako na naman ng 20 pesos na kilo ng bigas at saka para na naman kayo nangako ng 1 million na pabahay taon-taon, mga hinayupa kayo talaga. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Ha? Utang ina, kapal na mukha nito, no? Nire-respeto ng Pangulo yung human rights. Under the watch of Bongbong Marcos, napakadaming human rights violations ang ginawa ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ. Walang katapusan. Oo, pero yung Bongbong Marcos mo, wala namang siya ang leader ng PNP nung mga panahon na yon. Hindi niya pinigilan yon. Meaning, inaprubahan niya yon. Tapos sasabihin mo na nag-a-adhere siya sa human rights. Tanga ka ba? Katulad din itong isa pa, yung kay Pangulong Duterte. Di ba sabi nga nila nobody, walang sino man ang dapat na ikulong, tanggalin mo sa kanyang tahanan nang hindi dumadaan sa due process. Di ba? Yun yung parang rule of thumb ba tawag doon. Ganun yung ganun yung dapat na nangyari kay Pangulong Duterte. Pero kita nyo, di ba? Nawala siya sa kanyang tahanan, ipinadala siya, ikinulong siya nang hindi niya na-avail lahat ng mga karapatan naman niya, which is makita yung mga anak niya bago siya umalis, ma-represent siya ng abogado, humarap siya sa local court. Hindi ba? Pinigilan yun ng amo mo. Ginawa yun ni Rimulya ni Boying eh. Sabi nga ni Rimulya, sila nila Bongbong nagplano niyan eh. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, Claire Castro, para magsinungaling? Oo, ibang klase ibang klase. Ang bilis mo nag-blend in Sa bagay, matagal nang naglalabas ng fake news to sa vlog niya eh. Kaya hindi na mahirap sa kanya yung magsinungaling dito dahil noon pa naman sa vlog nito sinungaling na ito eh. Kaya ngayon, very easy na lang sa kanya magsinungaling. Nakakatulog ng maimbing yan, baka 12 oras patulog sa araw niya. Ganyan ka-natural kay Claire Castro ang magsinungaling. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang ready dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Anong ginawa ni Pangulong Duterte nung inamin niya na maraming mga ghost projects noon? Kasi lahat naman talaga, kaya nga lagi natin sinasabi lahat naman ng administrasyon, isa ito sa mga sa mga problema. Una, peace and order and corruption. Pero madam, nagkaroon ng corruption noong pangulo si Duterte. Pero halos hindi makita. Grabe, kasi matindi si Pangulong Duterte at harsh siya sa mga kurakot. Yung mga kurakot, sa totoo lang, pinapangalanan niya talaga. Yung mga general nga, pinangalanan niya Yung mga mayor nga, pinangalanan niya na mga involved sa droga Dito sa DPWH scam na ito, mamaya may ipapakita natin kung gaano ka-fake news etong si Claire Castro. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. Si Duterte ang nag-expose nito. Hindi pa bumabaha, walang taong nagrereklamo, pero ini-expose na ni Duterte ito. Meron bang nagrereklamo sa baha noong panahon ni Duterte? Wala naman. Wala akong matandaan. Bukod sa 1.5 taon yung hindi naman tayo lumalabas ng bahay dahil pandemic. Pero wala talaga tayong issue ng baha noong panahon ni Pangulong Duterte. At kung may ghost projects man, hindi lang yan sa flood control.
Maraming mga, sabi ko nga sa inyo, it's just the tip of the iceberg. Yung flood control ghost projects kay Bongbong, ang dami. Sabi ni Marcoleta, 80. Ghost projects na flood control alone. Itong sinasabi ni Duterte, pangkalahatan sa DPWH, yung mga ghost projects nila. At ang kaibahan dito, si Duterte nag-e-expose, kayo in-expose. Di ba? Oh, si Bongbong Marcos natutulog, paggising niya, minumura na siya ng tao. Bakit? Kasi bahang-baha sa Maynila. Sa Metro Manila. Oh, so langit mismo ang nang fact check sa kasinungalingan ni Bongbong. Tapos ngayon, si Bongbong may pinapangalanan, kahit isa wala nang binigay na pangalan, unggoy na yan eh. Oh, mamaya may papanood tayo sa inyo. This is November 2020 nilabas. Yes, 2020. At yan din yung panahon na yung mga diskaya sinuspend nila. Hindi dahil sa Ghost Project, pero dahil sa mga delayed na mga proyekto. Sinuspend. Kailan? Na-reinstate yung lisensya ng mga diskaya. Oh, nung umupo si Bongbong. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Magsisinungaling ka na lang, nagsisinungaling ka pa eh. Oo, sa susunod pag nagsinungaling ka, wag ka magsisinungaling. Para hindi ka natatawag na sinungaling. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon Ay, may nasibakbang sekretary na DPWH. niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa to ng Pangulo kahit tatama. Oo, para daw sa taong bayan, hindi sa pamumulitika, pero nagpapakita siya ng tungkol sa politika. Pinapakita niya yung napakalaking headline niya, napalpak naman. Diyos mio, ikaw talaga, Claire Castro. Sa susunod, wag kang basta-basta naglalabas ng mga ganyan. Sabi ko nga, noong inamon ni Abante si Pulong Duterte, napahamak siya. Wala pang isang araw na na kagad, na rebat na kagad ng mga Duterte yung sinasabi niya. Pinakita ni Pulong yung mga accomplished na mga proyekto. Hinamon niya pa, pumunta kayo sa DPWH. Doon kayo magtanong. Hindi ba? Ngayon naman, gumagawa ng fake news. Etong si Claire Castro na si Pangulong Duterte daw, wala daw sinibak ng mga tao. Sa secretary siguro, wala. Pero mga tao marami. Si Bongbong may sinibak. Si Bongbong walang sinibak talaga. Wala talagang sinibak. Kahit nga district engineer, walang sinibak yung unggoy na yan eh. Pero papakita natin ganito kabilis mag-fact check ang mga Duterte. Dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Oo, hindi lang yan. Marami ring mga adik, pusher, smuggler. Madami. Okay? Katulad ng sinasabi ko, first order of business ng Malacanang, tanggalin ang Presidential Anti-Crime Commission. Ano pa yung ginawa ni Duterte na binago nila? Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga smuggled na mga luxury items, hindi lang luxury vehicles, luxury items, lahat ng mga smuggled ang ginagawa ni Pangulong Duterte. Noong mga panahon, Pinoy, Erap, Gloria, kapag may mga smuggled, ang ginagawa nila, pinapa-auction nila. Sa mga, hindi natin alam. Ako sa tanda ko na to, hindi pa ako natawag kahit isang beses para umattend ng auction dyan sa Bureau of Customs. So yung Bureau of Customs nag-iimbita yata ng kung sino yung a-attend doon sa auction. Ngayon, ang bali-balita, yung nagpa-deliver, halimbawa itong cellphone na to, galing sa ibang bansa, pinadeliver ko sa Pilipinas. Tapos under-declared. Sinabi ko na ano lang to, manika, pero cellphone talaga siya. Ngayon, na-check. Oops, mali ang declaration. Ano to? Illegal na kontrabando ito.
i-auction natin. Alam nyo sinong iimbitahin nila sa auction? Ako din. Ako na nagpadala niyan dito, ako na dapat na magre-receive niyan. Ako din yung nag-bid. Magkano ang ibibid ko? Oh, mananalo ako sa ganitong presyo. Mas mababa yung babayaran ko doon sa actual na tax na babayaran ko. Oh, so, nakuha ko yung item na ako rin yung nagpadala, nakuha ko ito sa mas mababang halaga. Ganon ang ginagawa noon. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, ganon O, lahat ng mga malamahaling sasakyan, mamahaling bag, ilinya nyo dyan. O, tawagin lahat ng mga leader ng Bureau of Customs at lahat ng mga ng mga politiko, manood kayo. Anong ginawa ni Pangulo? Yung mga Maserati, yung mga Jaguar, yung mga McLaren, binuldoser, winarak. Sabi ko nga sa iyo balita ko yung mga nasa tabi daw ni Pangulong Duterte gumaganon, arayan sakit. Oh, si Pangulong Duterte lang daw yung tuwan-tuwa Oh, winawarak ni Pangulong Duterte yun noon kasi nga source of corruption yun at saka mayroon silang tawag dyan, yung corruption scheme. Oh, nung nanalo si Bongbong Marcos, anong sabi ng gobyerno? Oh, hindi na natin sisirain yung mga mahuhuli natin na mga smuggled na mga sasakyan. Bagkos, ibalik natin yung dati, ano yun? Bidding ulit. O, di kagaguhan, di ba? Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Claire. Marami kaming bala. Alam namin kung ano yung sinasabi namin kasi nasaksihan namin yun. Ay, paano mo sasabihin na si Bongbong Marcos hindi kurakot? Hindi tiwali? Kung yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte noon para masaktan yung mga tiwali, binalik niya. Tinanggal ang PACC. Yung pagdurog sa mga luxury items, binago niya. Ibinalik niya sa auction. O di back to normal na naman dyan. Happy-happy. O kaya yan sila Diskaya o meron silang mga luxury vehicles. Lalo na kung sinasabi nyo na yung luxury vehicle na yan, hindi nila, illegal na nakapasok sa Pilipinas. Kung ganon, that is because hindi nyo nga winawasak yung mga nakukuha at nakuhuli nyo. Diba? Ibinabalik nyo lang din sa sirkulasyon para magkaroon ng pag-aaring maganda yung mga magnanakaw sa bayan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Claire. Oh, sige, diretso. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Alleged bagman is the district. O, eto na. O, sabi ko nga sa inyo, wala pang ilang oras. Nakahanap kagad tayo ng footage, video, 4 years ago. 4 years ago, ha? Kailan ba 4 years ago? 2020, 2021? 2020, di ba? 4 years ago. Oh, ayan na. Inopen up. Tama naman yung timeline ni Madam na noong 2020, noong 2020 si Pangulong Marcos mismo, Pangulong Duterte mismo ang nagsabi na madaming ghost projects. Ine-expose niya. Nagrereklamo ba mga tao tungkol sa ghost projects? Hindi. Nagrereklamo ba tao tungkol sa baha? Hindi. Oo, pero proactively, dahil sa due diligence, si Pangulong Duterte, in-expose niya yung mga magnanakaw dahil malakas ang laban niya sa pagnanakaw. Si Bongbong, dahil lang bumabaha, kaya siya naghahanap ng flood control projects, di ba?
Eh kung hindi naman bumaha, maghahanap ba yan? Kupal na yan. Hindi, tamad yan eh. Pero ito si Pangulong Duterte, walang nagrereklamo ng corruption, walang nagrereklamo ng ghost project, walang nagrereklamo ng baha, pero ine-expose yung corruption sa gobyerno niya. Yan yung sinasabi na kung meron ka talagang gustong isolve, isang araw lang magagawa mo yan. Katulad nito, ine-expose niya. Kasi tingnan mo ang critical ng mainstream media kay Pangulong Duterte noong panahon niya from 2016 to 2022. Matindi kung pwede lang makahanap ang mga media ng kahit na patay na kuko sa kanya, ibabalita yan. Kung noong panahon ni Pangulong Duterte, ang mga nagrereklamo mga Pilipino dahil sa baha, dahil sa corruption, sana lumabas na yan sa balita. Walang lumalabas sa balita eh. Wala na nga nagrarally nun eh. Nagrarally nga ang makakaliwa, magno-noise barrage, tatatlo sila eh. Kahit langgam, hindi maingayan sa noise barrage nila eh. Kasi nga, masayang-masaya ang tao nung panahon niya. Tapos, sasabihin mo na nung panahon ni Pangulong Duterte, wala siyang ginawa. Ito, panoorin mo. Engineer has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of said district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Meron siyang pinangalanan na congressman. Kasi, di ba, pinakita ko na yan sa inyo nung nakaraang vlog na under Civil Service Commission Law, kung ikaw ay hindi appointee ng presidente, hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin. Pwede kang ilipat, pero hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin. This time, itong isang district engineer na ito, itong district engineer na ito, inililipat pero may nag-abogado na congressman, yung Congressman Sato. Binabanggit ni Pangulong Duterte yung pangalan ng district engineer, binanggit din niya yung pangalan ng congressman. Si Bongbong, may mga nabanggit bang mga pangalan? Wala. Nga. Kaya wag mong ikukumpara, Claire. Ganito gawin mo, Claire. Wag ka kasing magkukumpara, lalo na kung yung kinukumpara mo doon sa bulok na isda, mamahaling tuna. Parang ikinumpara mo yung ampalaya sa mansanas eh. Si Bongbong yung ampalaya, si Duterte yung mansanas. Masarap yung mansanas. Yung ampalaya, kahit ipukpok ko sa ulo mo yan, ampalaya pa rin yan. Mapait pa rin yan. So never compare Duterte to Bongbong kasi mapapahiya ka. Tinan mo to, wala pang ilang oras. Meron na kagad kaming nakita na video na magpapatunay na si Pangulong Duterte mismo ang nagpapangalan, nagsisibak doon sa mga pwedeng sibakin sa DPWH. Diretso. Well, the Secretary of DPWH is listening now, maybe. Or somebody should relay the message. Na itong si District Engineer, kung sino naman itong yawa na ito. Narinig mo ba si BBM minura yung mga District Engineer? Wala. Kasi wala talagang wala talagang accomplishment. You are relieved beginning tomorrow. If you are listening, this is nationwide. Secretary Mark Villar, kindly implement the order. Get him out of the office. Ngayon ang sinasabi niya, si Mark Villar daw, bakit hindi tinanggal? Kasi, kaya hindi tinanggal si Mark Villar, ang ganda ng build. Ang ayos ng build.
Alam nyo ba dyan sa may Maysilo, yung dyan sa may Mandaluyong, yung circle dyan sa may City Hall nila? Alam mo ba dati, sobrang taas ng baha lagi dyan? Ang lapit lang ng ang lapit lang ng Pasig River yun eh. Ang lapit lang ng Pasig River dyan sa Maysilo Circle. Kasi yung Maysilo na yan, papupunta yan ng Makati, pupunta yan ng Maynila. Oo, dyan sa may papunta ng Makati. Which is yung dire-diretso ng kalsada na yun mula dun sa Rotonda. Ilog yun. So, mantakin mo, bahang-baha lagi dyan sa Maysilo Circle na yan. Ngayon, inayos yung flood control system dyan sa Maysilo. Nagbabaha pa rin. Pinuntahan yan ni Mark Villar. Sabi ni Mark Villar doon sa kontraktor, putang ina nyo pag ako bumalik dito at baha pa rin dito, lulunurin ko kayo dyan. Yun ang eksaktong sinabi ni Mark Villar. Awa ng Diyos, kahit gaano kalakas ang ulan ngayon dyan sa Mandaluyong, hindi na bumabaha dyan sa Maysilo Circle. Ang dami nagawa ni Mark Villar. Skyway Stage 3, 13%. 13 lang ang natapos ni Pinoy. Lahat nung noong tawag dyan, yung right of way issues, 87% si Pangulong Duterte ang lumarga. Naayos lahat yung mga right-of-way issues. Nagawa yung Skyway Stage 3 mula Bulacan hanggang South Luzon Expressway. Konektado na. Ano pa? Yung coastal, hindi coastal road Yung dyan din yan sa may Mindanao Avenue, yung ang lapag mo, pagbaba mo, doon na sa Nagtahan. Pagbaba mo sa port area na. Parang port, ano yata yan Port of the Philippines Highway, something like that. Basta yun. Naayos din yan noong panahon ni Pangulong Duterte. May right of way issues, pero nagawa niya ng paraan. Yung mga highway, yung mga dyan sa Tiplex hanggang Rosario, Pangasinan na. Dati, nung panahon ni Pinoy, hanggang Luisita lang yan. Di ba? Tapos, dyan naman sa coastal, yung coastal, dyan sa coastal. Di ba? Ang ganda na ng coastal road. Tapos, meron na ring CCLEX, yung papunta ng, CCLEX ba yun? Hindi, CCLEX yung papunta ng Nueva Ecija. Meron na yun. Meron pa yung mula Cavite, papunta ng Tagaytay. Cavitex. Karoon pa ng Cavitex. Tapos tingnan ninyo, dati diyan sa expressway. Sa expressway noon sa south, ang daming toll gate, 'di ba? Ngayon, isa na lang, dulot-dulo na lang. Ang dami nagawa ni Mark Villar. Although private yung mga yan, pero may may tulong ang gobyerno dyan. At ang daming mga highway, hindi lang dito sa Pilipinas, coastal roads, ang dami, hindi lang sa Davao, madaming mga nagawang proyekto si Mark Villar. Ba't mo tatanggalin? Gaga ka ba? Tatanggalin mo si Mark Villar, ang ganda-ganda ng performance, iilan lang yung mga bulok. Kaya nga yan, sinasabi ni Duterte, eto yung mga bulok. Tanggalin natin yung mga bulok. Anong kadramahan yan? By tomorrow, noon time, former District Engineer Lorna Ricardo has been removed from her post due to the expose made by Commissioner Greco Belica regarding the involvement Ricardo in corruption activities being perpetrated in your province. You are to report tomorrow to the office of the secretary. You are relieved. Marlen Ingolio, District Engineer, pati si District Engineer
Kaya pala sabi ko, sige ako ba sa DD, District Engineer pala itong yawa na ito. District Engineer Divinadera, Ramon Dinadivera, pati Marim. Yan no, mantakin mo yan. Sinasabi niya yung mga pangalan, no? Sinisibak niya on live TV. Hindi kayo nahihiya niyan? Si Bongbong. Isang taon nang bumaha simula nung zona niya last year. Baha. Ngayon lang gumagalaw. Sa tagal-tagal na, nagbubuo pa rin. Anong binubuo niyan? Muta. You are relieved and report to your secretary by tomorrow. District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District. And District Engineer Caroline Abinales, OIC, Misamis Occidental, Second District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, District Engineer Edeta Babaran, Isabela Third District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna, Isabela. Ayan, ganito kasi ha. Claire Castro para sabihin mo manood si Bongbong ha kung paano ginagawa ni Duterte. Hindi yung puro siya podcast ng podcast para siyang tanga eh. Oo, parang bata, masyadong umupo. Tapos gamitin yung confidential funds niya, yung Intel funds. Maghanap ng ghost projects. Tapos yung ghost project ikonekta sa contractor. Tapos kung sino yung district engineer na pumirma na kumpleto ito. At kung sino yung amo ng district engineer. Ganito gawin. Ghost Project A, itong contractor, si Diskaya. Tapos, ang district engineer, ito. Kayong dalawa, Diskaya, yung kumpanya mo, at saka ikaw. District engineer, kasama yung regional engineer. Lahat kayo, sibak. Ganun, ikaw, Poncio Pilato. Lahat kayo sibak, ganun lang yun. Tanggal kayo lahat. Kung kaya niyang gawin. Diba? Nakapag-produce siya ng listahan eh. Dapat kaya rin niya mag-produce ng mga flood control projects at yung mga respective people na nakakonekta dun sa ghost project na yun. Tanggalin mo. Katulad dito, live. Ito, sinibak ni Pangulong Duterte yan saan? Habang siya ay yung ano to eh, yung Talk to the Nation to. Yung alam ko, tuwing Martes to eh. Sinibak niya dyan. Kayang gawin ni Bongbong yan. Pag nagawa niya yan, magaling siya. Pero wala pa kang pinapangalanan ng district engineer. Walang tinatanggal na district engineer. Ang nagtatanggal ng district engineer ngayon, Kongreso pa ang nagpapasuspend, hindi mismo yung taga DPWH. Anong ibig sabihin yan? Kinukonsinte. Baka kasabwat. 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Benguet, 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Now, I would like to ask Secretary Villar to give me
the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Oh, di ba? Yan. Wala pa Yan yung sinasabi natin. Oh, ano pa? Ano pa yung sinasabi ni Claire? Wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga. Ang tawag mo dun? Utang ina, puro kayo imbestiga eh. Anong tawag mo dun sa ginawa ni Pangulong Duterte kanina? Hindi lang investigasyon yung puta, sibak agad. Ano pang kailangan mong imbestigahan, putang ina niyan? Pumunta ka, tingnan mo si Bongbong mismo, pumunta sa Bulacan. Tapos, wala yung proyekto. Let's say for example, panahon pa ni Duterte yun. Oh, pero pumunta siya doon, wala yung proyekto. Anong ginawa niya? Nag-imbestiga pa din, wala nga yung proyekto eh. Putang ina, ano pang iimbestiga mo ron? Sibakin mo na kagad yung district engineer. Sibakin mo na kagad yung lisensya ng kontraktor. Sibakin mo na kagad kung sinong dapat sibakin pa dyan. Putang ina, ba't ka mag-iimbestiga? Nakita mo nga, completed, walang completed, isang bakal lang nakatusok. Bukid pa rin, walang flood control, tapos mag-iimbestiga ka pa. Anong iimbestiga mo ron? Ang inang mga utak yan. Parang mga manyika ang hayop. Sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa. Kailan pa naging sekretary si Bato de la Rosa? Ha? Fake news ka talaga. Tanginan yan. Walang sekretaring walang buhok. Kahit kailan di naging sekretary si Bato. Si Bato, PNP chief. Tapos naging senador na. Ano sekretary Bato de la Rosa? Kita mo, nagsasalita ka pa lang, pangtanga na eh. Nantokwa ka talaga, Claire Castro. Dapat bumalik ka na sa matres ng nanay mo eh. Para makakuha ka pa ng bitamina sa utak. Kasi alam mo, mga bossing, ang huling-huling nadidevelop sa sinapupunan ng nanay, utak. Palagay ko si Claire, kulang yung 9 na buwan para ma-develop yung utak niyan. Kailangan dyan 15 years nasa sinapupunan yan. Hayop na yan. Sekretary ba to? Na ang mga diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood. Wala nga ghost project eh. Si Diskaya, yun nga yung sinasabi natin sa Senado. Wala silang idinikit sa kanya na ghost project. Kasama sila sa listahan ni BBM. Tapos loko-loko sila dahil ang dami nilang kumpanya, nagbibid sila sa magkakasama. Isa lang ang may-ari. Pero wala silang ghost project. Wala pa at least na nakikita dahil nga tatanga-tanga si BBM. Di marunong mag-imbestiga eh. Wala pa ngang ano sa kanila. So sinasabi mo na may ghost project sila flood control. Sa ngayon, wala pa yun. So fake news yan. At saka 2016, 2012. 2012 pa po, panahon po ni Pinoy, nung nabigyan sila ng lisensya. 2016, meron silang mga kontrata. 2020, kinansela po yung lisensya niyan. Binlacklist yan dahil doon sa mga late na mga proyekto. Halimbawa, matatapos January. Pero March na, hindi pa tapos. Yun lang ang problema at kaso nila. Kaya nga nung panahon ni Duterte, binlacklist yan. Tapos nakabalik sila. Kailan lang? Panahon ni Bongbong Marcos, tarantada. Alam mo ba na si Diskaya tumakbo pa nga sa ticket ni Bongbong, putangin na mo ka? Diba? Sumumpa pa yan. Partido Federal ng Pilipinas, diba?
Tumakbo yan under sa ticket ng boss mo. Tapos sisilipin mo yung yung kanilang accreditation noong 2016. Hindi mo nakikita yung pagsali nila sa partido ng amo mong pinaglihis sa tahong. Luka-luka ka. Bago ka magsalita, siguraduhin mo muna kasi na hindi babalik sa pagmumukha mo. Tama, mali. Hindi ba? Tumakbo ng mayor yan. Saan tumakbo ng mayor yan? Sa Pasig. Hindi ba kulay pula yan? Uniteam yan? Hindi Uniteam pala kasi dito lang nakaraan 2025 elections. Hindi ba partido ni BBM yan? Kalaban yan si Vico Soto. Si Vico? Aksyon Demokratiko. Kay Isko yun. So ikinokonek mo yung diskaya sa mga Duterte, tumakbo siya under sa ticket ng amo mo. Hindi ba? Ang dami ng mga lumundag umalis sa amo mo pero sila, nanatili sila, sumumpa pa. Tas nasisilip mo yung 2016, ma'am. Wala silang picture ni Pangulong Duterte. Hindi ba? Mahiya ka sa sarili mo. Ang ganon. Huwag sinungaling. With conviction pa yung pagkakaano mo Ako nga, hindi ko ine-expect na maaalala ko to Control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. Yes, kaya nga ginawan ng paraan ni Pangulong Duterte yan. Noon pa, ine-expose na ni Moca yan. At sinuspindi na ni Pangulong Duterte. Yun na nga yun, Nakita mo yung mga pangalan kanina na binabanggit sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Rocknetting yun. Benguet, Baguio, Isabela. Sas! Dami mong fake news. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. Kailan na-complete? Sabihin mo kung kailan yung completion. Okay. Sabihin natin, 2021 yung completion. Anong ginawa ni Bongbong nung nalaman niya na merong na merong ghost project doon? In-expose niya ba yung mga taong involved doon? I-expose nyo. Para ma-demanda natin o kaya tanggalin nyo yung mga district engineer, yung mga contractor kung sino. Wala kayo talaga So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Alam mo kung anong sitwasyon ngayon, Claire. Ito ang sitwasyon under sa panunungkulan ng amo mo. Bulacan Ghost Projects, i-inspection lang sa papel. Umamin, district engineer. Sinasabi ninyo na-promote nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero mas na-promote nung panahon ni Pangulong Marcos. Anong promotion niya? Na pwede na siya magkasino. Panahon lang po netong si Bongbong Marcos. Natutong magkasino yung mga taga DPWH. Panoorin mo. Umamin ang dating district engineer ng Bulacan na hindi niya ininspeksyon ang ghost project na idineklarang completed o tapos nang gawin. Ang masaklap, hindi siya nag-inspeksyon pero nakapag-casino. Nasa frontline ng balitang niya. Saan ka makakita ganyan? Panahon lang ni Bongbong yan. Nasa sobrang hilig nyo sa sugal. Pinatanggal yung pogo, nagkaroon ng online gambling. Aside from online gambling, eto pa. Mga taga-gobyerno nagsusugal sa panahon ni Marcos Jr. Paano may papaliwanag yan? Si Duterte ba nagutos dyan? Kaya nagsusugal yan ngayon kasi nakita niya wala kayong kwenta lahat dyan Nakita nitong district engineer na to, puros kayo tulog. Wala kayong ginagawa. Linggo-linggo may nananalo sa loto. Yan ang legacy ng amo mo. Si Marian Enriquez.
Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para maisali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Mismong ang na-relieve na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara ang umaming siya mismo ang nagmungkahi. Dalawa yan sila. Dalawa yan. Tinatanong nga siya eh. So hindi lang ikaw. Opo, meron pa sa opisina namin. Panahon ni Bongbong yan. Yang mga kupal, mga sugarol na. Duterte pa rin? Duterte pa rin? Kasalanan pa rin ng Duterte yan? Magaling kang sumilip eh nung panahon ni Duterte. Ba't ngayon hindi nyo nakikita yung mga kagaguhan ngayon? Mas mabuti pa, wala naman nagagawa yung pagsilip mo sa mga Duterte. Nandoon na si Pangulo, nakakulong na eh. Mabuti pa, silipin mo yung nangyayari ngayon sa administrasyon nyo. Kasi ngayon yun eh, nagre-reklamo tao ngayon, hindi naman noon eh. Para kayong sila abante. Dito binabaha, mag-iimbestiga sa Davao. Parang mga walang mga kukote eh. At nagtulak ng mga questionableng flood control projects sa Bulacan. Ito rin ang mismong mga proyektong kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang inspeksyonin noong nakaraang buwan. Pero kung may kasabwat siyang kongresista rito... So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Inamin din ni Alcantara. Diba? Sarap sa Congress. Sarap sa Congress oh. Wala. Aminin mo lahat. Aminin mo. Total naman, tumaba na yung pisngi mo, kakanakaw eh. Di ba nang ikaw, nagtamasa ka naman ng ginawa eh. Huwag ka naman damay. Na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang dapat na reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos, idineklarang completed kahit wala naman talagang ganoong proyekto. Paliwanag ni Alcantara, may nakatoka raw na inspectorate team para sa final inspection ng proyekto at meron ding nagbabalidate. Ayan pa isa oh. Si Chua oh. Si Chua, si Claire Castro, at yung iba pa dyan sa Kongreso, ang gusto lang talaga ng mga yan, sisihin yung mga Duterte. Sino sisisi sa Duterte? Yung mga kakulto ninyo na mga walang utak katulad nyo. Mas marami po yung naniniwala sa mga Duterte eh. Nakita nyo yung dami ng taon lumabas nung birthday ni Pangulo, buong mundo. Gano'ng karami yung naniniwala sa mga Duterte. So, kahit na ano pang propaganda nyo, sabihin nyo na mga proyekto na to, parang sinasabi kasi na sisihin nyo rin ng mga Duterte kasi nung panahon nila meron din. Wala na, tapos na eh. Ngayon yung importante eh. Diba? Kasi sigurado ako, kapag si Inday Sara naging presidente at sinilip niya yung mga pinagagawa nyo nun, ngayong administrasyon nyo, nakita niya yung mga butas, yan din na sasabihin nyo eh na, huwag ka nang manisi. Gawin mo na lang yung lahat na makakaya mo. Para maayos yung gobyerno, naninisi ka pa eh. So ngayon, ganun ang ginagawa nyo, sisi. Ganyan naman kasi, ganyan naman ang politika ng mga Marcos tsaka ng mga Aquino, mahilig naman manisi. Yung Aquino nga, mahilig pa magpakulong ng mga kalaban eh. Di ba? Ng mga kaya tinan mo to. Marcos, ganun din, ang hilig din magpakulong. Mas matalino lang yung mga Aquino kaysa dito sa mga Marcos na ito. Epekto sa proyekto. Kapag pumasa sa dalawang team na ito, mag-i-issue sila ng Certificate of Completion para yan yung sinasabi natin mga bossing na irregularities ngayon. Na ngayong panahon, yung mga tao nagrereklamo dahil sa baha. Yung mga tao nagrereklamo dahil sa gutom. Yung mga tao nagrereklamo dahil walang trabaho. Ngayon po yun. Noong panahon ni Pangulo, ang nagrereklamo po noon, media lang. Tsaka mga makakaliwa at tsaka mga dilawan tae. Yun lang, wala nang iba. At dahil dyan, magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo ha. Huwag kayong papayag na merong mga ganito. Basta, palag lang tayo ng palag. Pakita lang tayo ng pakita ng pruweba. Malapit nang matapos ang mga yan. Hindi na kayang magkaroon ng plot twist ng mga yan. Pababa na ng pababa ang mga yan.
Wala nang pag-asa yan. Palubog na ng palubog. At pagdating ng panahon na yun, ito si Claire Castro, walang babalik ang vlog to. Wala tong babalik ang trabaho. Sigurado ako, himod-puwet na naman yan. Kaya magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo